tayo, Benji. Alam mo ba, itong bagong Pilipinas logo ay kung saan-saan ko nakikita. Sa kalsada, sa mga mall, social media, mga billboards at iba pa. Yes, Paolo, dahil talaga namang buong bansa ang panawagan para sa bagong Pilipinas. At alam mo ba na ang logo ng bagong Pilipinas, ito ang pinagmamalaki ko, in-house po yan mula sa ating mga kaibigan sa Presidential Communications Office. At hindi na po ito basta-basta logo dahil kapag sinuling niyo po ito ay may mas malalim pa itong kahulugan. Kaya alamin po natin at kilalanin ang logo o simbolo ng bagong Pilipinas. Ang logo ng bagong Pilipinas ay naglalarawan sa lakbayin ng bansa sa pagkamit ng kaunlaran. Ang tatlong pulang guhit ay sumisimbolo sa mga pangunahing yugto sa kasaysayan ng bansa. Ang dalawang asul na guhit naman ay sumisimbolo sa mga layunin para sa kinabukasan. Isang progresibong Pilipinas na nagsusulong at gumagamit ng teknolohiya para sa tuloy-tuloy na kaunlaran. Ang pagsikat ng araw ay nagpapahiwatig ng mukhang liwayway ng isang bagong Pilipinas sa ating pagnanais na maging sentro ng pandaigdigang merkado at komunidad ng mga bansa. Ang tatlong bituin ay sumisimbolo sa patuloy na pagdingding ng bansa habang inaabot ang pinakamataas na rurok ng kaunlaran. Ipinakikita rin ito ang tatlong haligi na silang magsisilbing gabay sa pagkamit ng bagong Pilipinas. Pagbabago sa isip, salita, at sa gawa. Ang happy naman o wave pattern ay naglalarawan ng pagkakaugnay at pagkakaisa ng sambayan ng Pilipino. Dahil ang ambisyon ng bagong Pilipinas ay makakamit lamang sa sama-samang pagsisikap, pagtutulungan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Halintulad sa pagsasama-sama ng mga himla upang makabuo ng isang matibay na hapi, ang mamamayang Pilipino. Naiiba man ang individual na pinagmulan ng talento ay makapag-aambag sa lakas ng bagong Pilipinas. Sa pangkalahatan, ang logo na ito ay sumisimbolo sa mga layunin ng Administrasyong Marcos para sa bansa na siyang nagbibigay din sa pagkakaisa, pakikilahok at kultura ng bayan bilang mga hibla at sangkap sa ganap na pagsasakatuparan ng ating mga pangarap sa bagong Pilipinas. Palakpakan po tayo! Yun pala ang ibig sabihin ng logo ng bagong Pilipinas. Kaya Benji, dapat pala i-zoom mo ng konti para makita mo yung mga details na nandoon. Nga alam mo, Paolo, ang ganda ng details, no? Yung wave pattern. Kasi unity nga naman ang daan tungo sa bagong Pilipinas. Bago tayo magpatuloy, batiin natin ang ating mga audience mula sa Bulacan, Ay, kaway! Batangas, mga mula sa Cavite, Laguna, Pampanga, Pangasinan, siyempre ang Metro Manila. Napakaraming tao talaga. Ilan ang inabot daw? 250,000. Tama ka dyan, 250,000. Kaya kasabay po ng pag-introduce ng Bagong Pilipinas logo kanina, nung isang taon po ay nagsagawa rin tayo ng Bagong Pilipinas Songwriting Contest at Spoken Word Poetry Contest. Tama, Filipino artistry and excellence on full display para talaga sa bagong Pilipinas. Ganyan dapat. Sa pagpapaganda ng bansa, inaalay ang talento at galing, hindi Kaya ba? mga kaibigan, excited ako sa susunod nating segment. Pakilala natin, Reggie. Syempre, alam mo, itong next natin na magbibigay sa atin ng napakahusay at makata na mula pa sa Ilocos Norte. Tama. Sabay-sabay po natin palakpakan, Candy Sibayan!
magulong lansangan, mapaglarong gulong ng kapalaran, kalat na kalat ang mga nakawan at patayan. Kung gaano kabilis ang pagdanat ng dugo at pagpatak ng luha sa mga bayan, ay ganoon naman kabagal ang pag-usad ng mga sasakyan sa mga daanan. Pinagtagpi-tagping mga tahanan, mga bulsa, at plato'y walang laman, walang sapat na kaalaman. Paano pa naman, pinabibigyan ng pagkakataong makatapak sa paaralan imbes na hilain pataas, madalas pang nalalamangan. Kaya nagtsatsaga na lamang sa kakarampot na kita at kitang-kita na yung iba ay umaasa na sa basurahan. At ang mahirap pa dyan, ang mga presyo ng bilihin ay lalo pang dumadagdag sa kanilang mabigat na pasan-pasan habang ang kanilang mga katawan ay lalo pang gumagaan. Dahil dito, napababayaan na nila ang kanilang kalusugan. Iindahin na lamang ang sakit at pait na kanilang nararanasan dahil magiging tagilid din ang kanilang kalagayan kapag nakita na nila ang resibo ng kailangan nilang bayaran. Marami pang mga problema ang hindi ko na isinama sa listahan. Pero ako ay sigurado na karamihan ay gusto na lamang kumalas at takasan ng buhay dahil hindi patas ang labanan. Sa kamay nilaan man o sa mga lalawigan, ang mga mamamayan ay pare-parehas lang na nakararanas ng kakulangan. Diskriminasyon, polusyon, grabeng populasyon, hindi sapat na edukasyon, mabagal na transportasyon. Ito na yata ang bago nating tradisyon. Binanggit ko na halos lahat ng suliranin sa bansa. Ngunit ang mga ito nga ba ang tunay na rason kung bakit nananatili pa rin tayong baon hanggang ngayon? O baka hindi lang natin nagagampanan ang ating mga obligasyon kaya hindi natin magawang makaahon. Puro po na sa galaw ng gobyerno, naghihintay ng kanilang mga maling desisyon. Galaw ng galaw ang mga mata. Akala mong matatalino, wala namang matinong aksyon. Maghahanap ng butas, magpo-post sa social media, maghahakot ng samot-saring reaksyon. Tapos kapag ang mga namamahala ay may nagawang tama, sasabihin, dapat lang kasi sila ang nasa posisyon. Milyon-milyon ang mga komento at opinyon. Ngunit iilan lamang ang may mabuting intensyon. Kung gayon, madadamitan kaya natin ng bago ang ating pinakamamahal na nasyon? Gusto ko lang ipaalala, baka sakaling inyong nakalilimutan, natapos na ang halalan, hindi na lamang nila bitbit ang kanilang mga pangalan. Ang pinag-uusapan dito ay ang ating lupang sinilangan. Wala nang kulay na ipinaglalaban. Ang kanilang mga tunay na kulay ay dito na malalaman. Huwag nating pairalin ang pagkamuhi upang hindi tayo pulutin sa putikan. Hindi naman ninyo kailangang ipanalangin ang kanilang kapalpakan para lang mapatunayan kayo dapat ay aming pinakinggan. Nakakatawa lang na gustong-gusto nating magkaroon ng kaunlaran, subalit halos lahat naman yata ng naluluklok sa upuan ng pamahalaan ay hindi natin magawang suportahan. Kaysa magtalo-talo, bakit hindi na lamang tayo magsalo-salo? Ang mga ideya ay hayaang maghalo-halo, magbanggit na mga kapakipakinabang na kuro-kuro. Mas mainam pa ito kaysa sa turo-turo wala ng pero-pero. Ang ating mga pulo ay nahati man sa libo-libo. Mayroong serbisyo na tutulong sa mga naghihingalo. At dahil yan mismo sa pamumuno ng ating nag-iisang Pangulo. Sabi niya sa kanyang interview, magkakahiwalay man ang ating mga isla, pinagbubuklo naman tayo ng isang pangarap at isang diwa, isang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Pero teka, subukan natin baliktarin. Bagong Pilipino para sa bagong Pilipinas. Mas kaaya-aya yata kapag ganito ito nakaayos. Dahil ang definisyon ng bagong Pilipinas ay hindi lamang maaaninag sa mga lansangang malinis, tahimik, payapa at maayos kung hindi ito rin ay makikita sa atin sa paraan ng pagkikisalamuha, pagsuporta, pagkikitungo at sa ating mga kilos. Tayo ay nasa iisang bansa, kaya iisa lang din ang suot nating sapatos. Sama-sama tayong maglakad at iwasan natin ang pambabatikos. Hindi uto-uto ang pagsunod sa mga utos. Ibig sabihin lamang nito na tayo ay nakauunawa ng lubos.
tayo na ay maghilamos ng maging malinaw na iisa lang naman ang ating ipinaglalaban at yan ay ang kahirapan ay matapos. Kaya talikuran na natin ang mga paniniwalang balugtot, gayon din ang mga gawaing hindi maganda ang dulot, sapagkat kahit masolusyonan pa lahat ng suliranin sa bansa, kagaya ng mga nabanggit ko sa umpisa at mabigyan ito ng panibagong suot, kung hindi maganda ang pagkakatahi, ay mananatili itong masalimuot. Kung tayo ay sama-samang gagalaw, ang kaunlaran ay tiyak nalilitaw. Pagkakaisa ang kailangan upang ang pag-asa ay sumagi na sa balintataw. Magtungo sa tamang direksyon nang hindi tayo maligaw. Ito na ang tamang panahon para tayo naman ang mangibabaw. Ipamalas natin ang ating determinasyon araw-araw. Kung mainit ang ating koneksyon, ang kahirapan ay malulusaw. Gawin natin inspirasyon ang kasalukuyan nating sitwasyon. Bumuo tayo ng matibay na relasyon upang ang kaginhawaan ay atin ng abot kamay at hindi na lamang abot tanaw. Mga kapwa ko Pilipino, lahat tayo ay mayroong kwenta at silbi. Kaya ang magulong-gulong ng nakaraan at kapalaran ay kailangan ng isang tabi. Simple lang naman ang aking pinupunto sa hinabahaba ng aking mga sinabi, na bago natin matawag na bago ang Pilipinas, ay kailangan muna nating baguhin ang ating mga sarili. Mabuhay ang bagong Pilipinas! Mabuhay ang mga bagong Pilipino! Maraming salamat po! Palakpakan natin Henry Sibayan! Well done! Napakalalim ng kanyang mensahe, Maisy. Tama ka dyan. Sa isang bagong Pilipinas, hindi po natin kinakalimutan ang suliranin ng ating bansa. Bagkus, ito po'y isang panawagan, isang paghihikayat, isang call to action sa lahat, na lahat po tayo ay kabilang sa pagpapaganda ng ating bansa. Dahil po, walang bagong Pilipinas kung walang bagong Pilipino. Let's watch this video. Ang bagong Pilipino ay nagsusumika para sa kanilang mga pamilya. Ang bagong Pilipino ay hindi nagsasayang ng kanin. Ang bagong Pilipino ay tumatangkilik sa anin ng magsasakang Pilipino. Ang bagong Pilipino ay nagbibigay ng importansya sa edukasyon. Kasi pagkakatiwalaan. Ito ay malagakit sa kapwa. May malasakit sa kapaligiran. Madiskartehan na paraan. Ang bagong Pilipino ay hindi kinakaya na siya ay Pilipino. Ang bagong Pilipino po ay masuwais sa pera. Ang bagong Pilipino ay kaisa sa pagkakaroon ng maayos sa tahanan. Bagong Pilipino ay bumibili ng produktong Pinoy. Ang bagong Pilipino ay panos sa kalapa. Hindi nang kahit ano lang kasarian. Ay tumutugon sa hamon ng nagbabagong klima. Ang bagong Pilipino ay tinatangkilik ang gawang agam at teknolohiya. Ang bagong Pilipino ay may pananampalataya sa Diyos at may tiwala sa kanyang kapwa-tao. May alam sa mental health at advocacies. Ang bagong Pilipino ay pinagmamalaki ang likas na ganda ng Pilipinas. Ang bagong Pilipino marunong sumunod sa batas trapiko. Bagong Pilipino ay handa sa paggamit ng habang sakyan. Ang bago na Pilipino anda mo servisyo sa katawan para sa katungod o justisya ng tanan. Ang bagong Pilipino ay pinag-aaralan kung paano ipupundo ang savings. Ang bagong Pilipino ay sumusunod sa batas. Ang may bagong Pilipino at ay babain sa pinanlapuan Ay dapat makakalikasan. Ang bagong Pilipino ay palaging maaga at sumusunod sa oras. Ang bagong Pilipino ay hindi minamaliit ang mental health dahil ang depresyon ay hindi gumagawa Mula sa epekto ng climate change. Ang bagong Pilipino, anuman ang edad, ay may active lifestyle. Marunong silang mag-ipon, maganda para sa kinabukasan ng kanilang mga sa buhay. Ang bagong Pilipino para sa akin ay maingat sa mga kinakain. Sunyaba at ipon na Pilipino, imagkakadlo sa ukit mo kapamagayod ang lugar kapya na dalpa. Ang bagong Pilipino ay ang mga taong mas edukado, mas alam natin kung ano ang ating mga ipinaglalaban. Ang bagong Pilipino ay marunong kumilatis ng tunay na kwento at hindi naniniwala sa chismis. Ang bagong Pilipino ay may pangarap sa kapwa niya. Ang bagong Pilipino ay maalaga sa sarili at kumakain ng tao. Ay laging handa sa pagbabago, tumutugon sa lahat ng hamon, sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon.
Mula noon hanggang ngayon, lahat tayo ay may matibay na rason upang ipagsigawan sa buong mundo ang ating pagiging isang Pilipino. Bukod sa mga magagandang tanawin, may pagmamalaki ng ating bansa ang mga natatanging katangian ng ating lahi. Maabilidad, matulungin, makadiyos, at higit sa lahat, makabansa. Sa bagong Pilipinas, mas lalong pagbubugayan at kikilalanin ang galing at husay ng mga Pilipino, lalo na ang mga itinuturing ng mga bagong bayani na patuloy na nagbibigay ng karangalan sa ating bansa. Ang bagong Pilipinas ay isang pananaw that is offered to people in government, that is offered to the ordinary citizen. Ito ay isang paghihikayat sa Pinoy at nang magbago ang kanyang paningin sa kanyang sarili, sa kanyang bansa, sa lipunan, at sa magagawa niya para sa kabutihan ng pamumuhay natin lahat. Lingid sa kaalaman ng iba, maraming Pilipino ang patuloy na nagpapalalim sa salitang kabayanihan at nagwawagayway ng watawat ng Pilipinas sa buong mundo. Ang ating mga scientists, acclaimed Filipino artists, athletes, overseas Filipino workers, mga